Guys, so for today's video, ikukwento ko sa inyo kung paano ko ginawa ang Spider-Man theme cake na ito na halos mangingiyak-ngiyak na ako as in dahil first time ko lang gumawa ng dark color. Yes po, beginner lang tayo guys at marami pa tayong kakaining bigas, char. Hindi pa naman po kasi ako gano'n nagpapa-order ng cake kasi may baby po ako at solo of life lang ang lola nyo. Yes po, solo as in with 3 kiddos. Ambisyosa lang kasi tayo guys kaya nangarap maging baker. Yun pala, hindi ganong kadali. Just go! So tara, let's simulan na natin ang ating pangarap, char. Bago po yan, try muna natin yung sinabi ni Chef Emily na no need to use Clocos na. Basta daw kapag moist cake, direct na daw sa cake board. Tingnan nga natin. Aba daw, effective nga no. Kita nyo naman, di ba? Hindi na kailangan sabihin pa, char. Ang cake flavor natin ngayon ay moist chocolate cake dahil yan ang request ng ating Suki client at chocolate mousse naman ang filling. Yes po, suki na natin siya dahil pang second cake niya na po itong pinagawa sa atin. At flex ko lang din po sa inyo ang moist ng cake ko, diba? Hindi ko na kailangan sabihin pa. Super moist, smooth, and fudgy yarn. At ganito lang ako maglagay ng filling. Nilalagay ko sa piping bag yung icing kasi mas madali at mas malinis siyang tignan, diba? Ginaya ko lang si Chef Jordan kasi ang linis niya gumawa at ako naman ay trying hard. Sus ko. Ang size po ng cake ay 8x4 dapat pero naging 8x5 na. Ang chocolate mousse filling ko naman ay very common na guys. Icing lang ito na may cocoa powder at chocolate fudge it ng Bakersfield kasi ang sarap niya guys, promise. Medyo may kamahalan lang pero dahil love ko ang mga client ko, carry boom boom na yan. Bakersfield, baka naman, charot! Ang ganda pang feeling at pang crumb coat ang chocolate mousse, no? Na-notice nyo ba yun, guys? Mas lalong nagiging stable ang cake. After ko po mag-crumb coat, naglalagay muna ako ng Zago straw bago ko siya ilalagay sa chiller para mas lalo siyang tumibay. Kaya tiyak kong mas matibay pa ito sa relasyon nyo, guys. Charot lang. Eto na guys, nasimula na aking pagkabahala. Nakikita nyo ba yung red icing na yan? Na hindi naman red, kundi peach fudge siya. Nirest ko na yan ayon sa mga napapanood ko. Muntikan na ako umiyak at sumuko dahil sinubok niya talaga ang aking pagkabaguhan sa baking guys. To cut the story short, hindi ko ma-achieve ang red na yan guys. Kaya huminga na muna ako at nag-post sa FB. Ayun, may mga nag-comment na mga kapwa mababait na baker at nag-PM na ganito ganyan ang gagawin ko. At meron din ako mga na-PM na mababait na baker din na anytime nasagot agad kapag may tanong ka. Alam nyo na kung sino-sino kayo guys. Si Lord nang bahalang mag-bless sa mga kabaitan ninyo. So dito guys, para ma-achieve talaga natin ang dark color, gumamit na lang ako ng bottle spray dahil yan lang ang meron tayo. Kita nyo naman, wala pang 5 minutes, achieve na. Kaso guys, nakalimutan ko maglagay ng bond paper dyan sa bottom part at box pang shield kaya kalat everywhere. Lesson learned, heist. Baguhan pa talaga tayo guys. Alam nyo ba guys, noong time na to, sobrang stress na din ako dahil naubusan na ako ng food colors. Sa dami ng nagamit ko, 3 brand, walay pa rin. Buti na lang talaga, may mabait din akong kapitbahay na baker din. Kinapalan ko na lang ng mukha ko nang hingi ako ng food colors sa kanya. Babayaran po talaga dapat yun pero nag-insist siya na sa akin na lang daw. Mga wala pang bawas, halos yung mga binigyan niya sa akin kaysa daw sa mga expired sa akin na lang daw. Kaya thank you po talaga, nakahinga na po niyan. Naman guys, dahil first time ko talaga itong gawin, kaya nangangapa ako malala. Di ko alam ang tawag nito, kaya nag-search pa ako. Fault line pala ito kung tawagin. Sus Mariano. Gumamit lang ako ng toothpick para gumuhit ng fault line chorbanis na yan para sundan ko na lang ng blue icing mamaya. Ayan, ganyan. Talaga naman, sa cake na ito, maling akala ako. Akala ko talaga madali lang kasi madali lang siya panuorin. Pero nung actual ko na, pambihira, para din akong nag-nail art. Hindi ako nahinga. Pinagkaiba lang nito sa kuko, malaki siya. Yung kuko maliit. May connection din naman pala ito sa pagiging nail artist ko. Kaya pala inadyan ni Lord na matuto ako sa baking kasi may idea na daw ako sa pagdidesign. Charot. Si Lord talaga, I love you po. So after ko pa masundan yung line na ginawa ko guys, pinuno ko na siya ng kulay blue. Ayan. Pinamitan ko na siya ng spatula guys kasi ang hirap mag-feel kapag gamit yung yung piping bag. Ang tagal niya, promise, or hindi lang talaga ako sanay sa ginagawa kong ito. Sa totoo lang guys, wala akong idea kung paano ko ito pakinisin. Kailangan pala ito yung scraper na manipis, yung parang acetate. Wala ako nun, kaya tiyaga na muna ako dito sa scraper na una kong napundar. Ayan, yung kulay green na yan.
Kailangan po kasi yata yung manipis na scraper na yun para hindi makayas na maigi yung kulay blue icing na yan. Sa true, ang hirap talaga. Bukod sa first time kong gawin ang team na to, nakakayas ko yung blue icing guys. Kaya paulit-ulit ako. Muntik na din maubos pasensya ko dyan. Buti na lang na itawid ko. Panoorin nyo na lang guys kung paano ako nahihirapan dyan. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang up. Wherever there's a hang up, you'll find Spider-Man. Dito guys, maglalagay ako ng gold dust dyan sa blue line sa ibabaw na yan. Vegetable oil ang hinalo ko kasi mas maganda daw yun, sabi nila. Dapat pala, nilalagay ko muna sa chiller bago ako maglagay ng gold dust na yan para matigas. Kaso late ko na nalaman, nito na lang nung bago ako mag-voice over. Ang mahal pala ng gold dust na yan guys, ang liit-liit, 200 pesos. Ngayon ko lang nalaman na mahal yung gold dust na yan kasi ngayon lang naman ako gumamit niyan. Nasusukat din na malala yung nginig ng kamay ko dito guys. Sus ko, kailangan pala dito magaan na magaan ang kamay kasi tumutusok yung brush, lumulubog sa icing. Buti na lang talaga pati ito na itawid ko. Sana may umorder pa ulit nito para mani-mani na lang. Charot! Sa totoo lang guys, kahit nahihirapan ako sa team na to, nag-e-enjoy ako, promise. Marami akong natututunan. Eto na naman guys, ang panibagong pagsubok. Sus ko. Ang maglinya nitong web-web na to, akala ko talaga madali lang siya. Mahirap din pala. Sa totoo lang, na-surprise din ako dito. Kasi kung papanoorin mo siya, ang dali-dali lang talaga. Kaya nung nag-order sa akin yung suki client ko, hindi man lang sumagi sa isipan ko na mahirap pala itong gawin. Pero sabi ko nga, baka kaya lang ako nahihirapan kasi first time ko lamang itong gawin. Baka sa susunod sisiw na lang to, char. Ang gamit ko pala dyan sa web-web na yan ay chocolate fudge it ng Bakersfield pa rin. Nilubog ko lang saglit sa mainit na tubig. Voila! Magagamit na siya ng bonggang-bongga guys. Dami ko masaya experience sa cake na to guys. At marami rin akong natututunan, promise. Kaya umorder na kayo guys. O diba? Ang ganda. Ayan pala yung expectation guys. O diba? Ang syala na. Parang hindi halatang first timer guys. So dito maglalagay na lang ako ng topper guys. Ramdam ko na matatapos na ako. Dahil madaling araw na yan. Oh my God. Ako lang din po ang nag-e-edit ng mga topper na yan. Walang iba. At ako lang din po ang nagugupit. Pati hugasin at ligpitin guys, ako lang din. Kaya sa mga future client ko, value na naman po yung pagod at effort ko guys. Yun lang po. Kasi I promise to myself and kay God na papahalagan ko din po ang halagang binayad nyo po sa akin. Quality product at syempre pipilitin ko din po at gagawin ko din ang best ko para masatisfy ko po kayo. Ito na pala yung outcome guys ng aking gawa. 'Di ba? Hindi halatang first time ko lang nagawa ito. Hindi po ako nakontentos dyan guys. May dinagdag pa ako. So, ito pala ang expectation at ito ang reality. Ayan, hindi ako lang kontento. Nilagyan ko pa siya ng mga sprinkles. At ito pala ay free na po yung cupcakes na yan. 1 ounce po yan. 12 pieces. Sa wakas, natapos din ang aking voice over guys. Ang hirap pala mag voice over na napakahaba. So, yun lang po. Bye-bye. Thank you! Watching Actual.